Ang bitcho-bitcho ay makukonsider natin na Filipino donut. Normally, ito ay gawa sa harina, sugar, asin, yeast, egg, milk, and butter. Nilulubog sa kumukulang mantika at saka bubudburan ng asukal. At dito sa Tibag Baliwag, matitikman natin ang bitcho-bitcho na may keso. Ito yung hinahanap kong midnight snack. Hey everyone, nandito tayo ngayon sa Aidas Bitcho para subukan yung kanilang cheesy bitcho na first time ko lang matatry. Ayan, so tara! Dati po, taga Santa Barbara kami, pero mas tumagal po kami dito sa Pangasinan. Nabalitaan natin ang isang maliit na tindahan na dinadayo pa mula sa iba't ibang malalayong lugar ng mga suki at ng mga first-timer na gusto lang matikman ang popular na bitcho-bitcho. Bibili dito, dadaling Cavite, Laguna, ganun po. Yung iba po dumadalo yung Malolos, Pande, Santa Maria, San Ildefonso, meron pa po Pampanga, ganun. Opo. 10 pesos po yung pinakamurang order, pero yung malaki po kasi minsan may bumibili sa amin 500, 1K, ganun po eh. Ay, pag gumagawa kayo ahead o pag may order lang? Ano po, nag-list na kami minsan pagka nagkasunod-sunod po kasi mahirap. Kaya, Para ready. isa na lang po. Mas matagal talaga yung preparation. So, habang wala pa silang mga customers, nagre-ready na sila ng kanilang dough with cheese. Mas matagal yung cheese kasi nirarap pa nila yung cheese dun sa dough. Isang malaking unan siya, yung dough nila. Ang bilis ng kamay ni ate. Ang bilis, syempre, ilang taon na eh. Kaya siguro nakapikit kayo, pwede na. Mukha lang siyang simple, pero lahat naman talaga mahirap din. Maliit pa po kami, nagtitinda na po kami. Dito sa Aidas Bitcho, may sarili silang version na hindi ito pilipit at ginagamitan nila ng pinaghalong asukal na may powder na gatas. At ang kanilang pinauso, ang bitcho-bitcho na may palamang keso. Pero dati po, plain lang siya, wala pang cheese talaga. So, naisipin niyang ilagyan ng cheese, kailan? Minerienda lang po namin ng nanay ko, tapos nag-click naman po. Merienda, ginawa ng Tapos ayun po, binenta na namin. Yung isang peraso niya na mahaba, yan ang 2 pesos. Yung kasing haba ng keso. 2 pesos per piece pag may keso. Pag wala pong keso, parang lumalabas na. 10 pesos, 30 pieces po. Ganito lang po. So, 30 cents, ganun. Ay, ganyan. Ganito lang po yung mga Ay, mga plain. Okay. Kumusta naman po yung kita dito? okay naman po ha. Ah. Pang kalaban lang naman po namin dito ulan. Oo, pag umuulan, wala masyadong customer. Sa minimum na 10 piso lang ay pwede mo na matikman. Pinibenta nila ng maliit na peraso o bite size, masarap gawing pika-pika. Umorder ako ng 100, tapos 40 plus 10. With cheese na yon. Since bata daw sila, gumagawa na sila nito, nagtitinda rin sila nito. Nakakatawa kasi ito magkapatid na to, tinutulungan nila yung nanay nila. So, i-drain nila. Tapos, yan, lalagay sa kanilang strainer. Yan, lalagay nila sa paper bag. And then, lalagyan nila ng gatas na may asukal na. Tapos, ready to eat na. Bago lutong bitcho ng Aidas Bitcho. 100 pesos to, 40 plus 10, so 50 pieces siya. Ay, gatas po ba ito? Yes po. Gatas. Paalala nyo sa akin, hindi ba ako nagbabayad Hindi ba ako nagbabayad? Baka masyado ako matuwa sa bitcho So ito yung kanilang bitcho. May gatas, tsaka asukal. Yan umuusok-usok pa. Cute-cute, bite size. Ang sarap ipika-pika na tinapay, diba? Ayan, with cheese. Try natin. Bidyan talaga yung isa. Ayun, yung cheese, sarap. Magugustuhan ni Julie to. Hindi ko dala anak ko Pero cute baby donut, baby bread ang sasabihin niyo dito. Ang sarap. For 100 pesos, sulit na to. Tsaka alam mo, homemade Kami po po. Yeah, made with love. Tapos, pamilya nila yung gumagawa nito since childhood, since bata pa sila. Kaya nakakatuwa na until now, pinagpapatuloy pa nila. At dahil nga sila mismo ang gumagawa, pwede ka rin magpa-customize ng size, depende sa gusto mo. Yung one piece na sinasabi natin, ito yung isang mahaba na yan. Apo. Tapos hinahati nyo lang para maging bite size. Ayan, Depende po sa tao. May mga tao po kasi gusto malalaki na ganun. Papagawa po sila. oo. 5, 10, ganun. Pwede yun. Pwede naman daw magpa-custom. Depende sa gusto nyong presyo. May 5 pesos, may 10 pesos per piece. Pwede na rin hindi hatiin para parang may talagang tinapay kayong kinakain. Parang ano siya, actually parang fried donut, pero pahaba.
So ito yung pina-custom ko. Pwede naman 5 pesos each na may cheese sa loob. Tapos umorder tayo ng 10 piraso. Generation after generation ng negosyong ito na nagsimula sa kanilang lola, pinasa sa kanilang nanay, na ngayon ay pinagpatuloy naman ng kanilang mga anak. Kung sa negosyo po na to sa lola ko po tapos po napamana po kay mama tsaka sa mga kapatid niya po. Hanggang sa amin po ngayon. At sabi nga nila, napakalaking bagay daw dito para magkaroon sila ng maaasahang kabuhayan. Nakakatulong po sa amin ng malaki sa pang-araw-araw. May mga anak na po ba kayo? Ako po, 2 siya po nag-aaral. At least tulungan sa lahat ng bagay. So ito, yung powder niya, coating niya is halong gatas tsaka asukal. Tapos may cheese sa loob. Ang sarap niyang papakin lang after mong kumain. Habang nagkakape, ang sarap. Simple lang to pero rock. Next time na mag-crave ka sa ganitong talaga namang lokal na street food, pwede mong bisitahin ang Aidas Beach Show. Saan po matatagpuan itong Aidas Beach Show? Dito po sa Tibag po, sa tapat po ng Zitron, malapit po sa Linmers tsaka sa Castro Clinic po. Everyday po, Monday to Sunday po. Tuwing Sunday po, tuwing 2 p.m. po bukas na po kami. Tapos pagka po Monday to Saturday, 5:30 po ng hapon. Hanggang 12:30 po, ma'am. Hanggang sa masold out. Opo, ayun. Ito yung hinahanap kong midnight snack. Ayaw mo na kumain ng kanin, gusto mo lang magtinapay, magkape, magtsaa. Perfect partner tong bicho. I'm so happy na na-try ko to. Madali lang sila makita. Nasa tapat lang sila ng Zitron gas station. Tsaka nasa tabi lang ng Castro Clinic. Ayan. Thank you. Stay hungry. Stay hungry. Stay cheesy. Bye.